A blessed morning, family. Kaway kayo, kaway. A blessed morning, family. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Once again, a blessed morning, family. Hallelujah. So we are live now here in Jaom na Cavite. Hallelujah. Praise the Lord. So today, we will have our daily devotion. Hallelujah. Praise the Lord. So, nagla-live kami para kayo din is makasali din sa aming morning devotion. And alam naman natin na mahalaga talaga na tuwing umaga is makapag-devotion tayo about sa salita ng Panginoon. Dahil sa dami-dami ng mga naririnig natin, ng mga salita sa labas, may mga salita na hindi nakakatulong sa mga sitwasyon natin pagkus nakakapagpabigat palalo. So, sa pamamagitan ng morning devotion na to, ng salita nating Panginoon, mas magkakaroon tayo ng kalinawan sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. Kaya sa mga manonood, hallelujah, keep on watching, family, hallelujah, and today, hallelujah, surely, hallelujah, your life will never be the same again. Hallelujah. And before we start, allow me to acknowledge all the presence of our family here. Our beloved pastor here in Jaom na Cavite, Pastor Leo Daguman. Hallelujah. Praise the Lord. And also Pastor Vicky Cuevas. Hallelujah. Thank you, Jesus. And also our family here from Cavite, family Uncle Seth, family Jamil, family Louie, and family Rexel, and also Minister J. Hallelujah, praise the Lord. Kaway kayo, family, kaway. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. And syempre po, especially ang ating spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Jo Marie Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Chaos. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So we are blessed na nakakonekta tayo to this ministry. Hallelujah, na hindi tayo basta-basta maapektuhan sa mga sitwasyon dahil lagi tinuturo, lagi paalala ng ating propeta. Hallelujah, na listen one voice talaga. Kung ano yung sabihin ng propeta, yun talaga yung dapat natin nasundin, yun talaga dapat nating pakinggan. Ay, hallelujah, thank you, Jesus. So, also allow me to acknowledge all the presence of our live viewers. Hallelujah. Daisy Espanyol, God bless you, family. Hallelujah. God will gonna bless you today. Hallelujah. Praise the Lord. So please share this live streaming, family, to your friends, to your loved ones, to your neighbors, to all your friends in Facebook. Please share this live streaming para makatulong din po tayo sa kanila through online. Nakapag-evangelize din tayo sa mga tao na nakakonekta sa atin. Hallelujah, malaking tulong po ito. Hallelujah, praise the Lord. So, hallelujah. So, before we start, hallelujah, let's have an opening prayer. Pakitaas po ang kamay ng lahat. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for this another day, O God. Thank you, Jesus, sa panibagong pagkakataon, Panginoon, for this morning devotion, O God, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, na anumang sitwasyon ng bawat isa, O God, anumang mga labanan sa buhay ng bawat isa, O God, anumang mga problema na kinakaharap ng bawat isa, O God, mananatili po kaming matatag, mananatili po kaming nakatayo, mananatili po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O God, na sa kabila ng mga sitwasyon, nananatili ka po nandyan sa aming mga tabi, O God, para palakasin, patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Maraming salamat po, and thank you for the gift of life, for the gift of family, for the gift of salvation, each one of us, O God, even sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa lahat ng mga tao na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, O God. Maraming salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan na patuloy nananatili sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At sa araw po na to, anumang mga gawa, anumang mga plano ng kaaway laban sa buhay ng bawat isa, O God, masisira lahat sa pangalan mo, Jesus.
in Jesus' mighty name. And every implantation of the enemy against us, against your people, oh God, begin to consume, be paralyzed now in Jesus' mighty name. And every witchcraft, wizard, witches, and curses, mapuputol sa pangalan mo, Jesus. Lahat ng mga nagsumpa in Jesus' mighty name, mapuputol, O God, mula sa mga kinanununuan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Hindi na magpapatuloy, Panginoon, ang mga sumpa na kasakitan, karamdaman, mga kawalan, kahirapan, tagutom, O God, in Jesus' mighty name. Mula sa araw na to, as we are connected to your servant, O God, as we are connected to the prophet of this nation, O God, mula sa araw na to, Panginoon, anumang mga gawa ng kaaway, pinapawalang bisa lahat sa pangalan mo, Jesus. Lahat ng mga sumpa ng kaaway, mapuputol mula sa araw na to, Panginoon, in Jesus' mighty name. And I decree and I declare as one of the spiritual daughter of your servant, O God, that this family will remain untouchable, immovable, undefeatable, unshakable, unreadable, unstoppable, and invisible in the eyes of the enemy, in Jesus' mighty name. And I decree and I declare that every access, every open doors of the enemy against our life, against our family, against our calling, O God, mga sira sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' mighty name. At lahat ng mga emosyon na hindi galing sa iyo, Panginoon, mga galit, hinanakit, puot, kawalan, kahirapan, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng mga pag-uugali, lahat ng sitwasyon, lahat ng karanasan na hindi galing sa iyo, O God, masisira lahat, mapuputol, mga sunog sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' mighty name. And today, I speak your wisdom, your knowledge, and understanding, O God, ng iyong salita, Panginoon, ang patuloy na magbulay-bulay sa bawat puso, sa bawat isipan ng bawat isa, Panginoon, na ang iyong salita ang patuloy na manatili sa aming buhay, Panginoon, na ang iyong salita ang aming magiging kalakasan, ang aming panangga, Panginoon, sa panahon ng mga sitwasyon, sa panahon ng mga problema, O God. Mananatili po kami na nagtitiwala sa iyong salita, O God. Maraming salamat po. And I speak the blood of Jesus Christ to cover us, to cover each one of us, O God. Maging sa mga manonood na ito, Panginoon, always covered by the blood of Jesus Christ. And no weapon formed against us shall prosper. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Continue to lift up our hands, family. Hallelujah. As we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Praise the Lord. God is so faithful sa kanyang mga saad sa ating mga buhay. Amen? Amen. Yes, let's worship the name of Jesus. And those who are watching right now, join with us, worship the name of the Lord. Just meditate the goodness of God. Even in these last days, kahit may mga sakuna, kahit may mga trahedya, mga pangyayari sa buhay natin, but still, the goodness of God is moving upon our life. Hallelujah. Lift up our hands right now, worship the name of Jesus. Just meditate His goodness, oh Jesus. Within a 5 minutes or 2 minutes, just meditate His goodness right now. Thank you, Jesus.
Lalo mabuti ang Diyos na sa akin ay pinupuri, sinasamba kita sa dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y
Jesus. Hallelujah. Family Vivian Sasagan, God bless you. Family Cherlin Karapatan Mainit, God bless you. Family Jamil and family Mona Dagado, God bless you family. And sa ating viewers, family Adela Demilio from Jaong, Imos, Cavite. Hallelujah. God bless you family. Thank you for watching. And please share this live streaming. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you for joining us to our morning devotion here in Jaong, Cavite. Hallelujah. Stay tuned family. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Okay, volunteer. Hallelujah. Wala pa sila eh. Blessed morning. Hallelujah. So we will have 12 live viewers today. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Ito po yung sa akin. Ito po yung sa akin. Dito family, harap sa ating mga viewers. Okay, maririnig ka na naman namin. Sarap na kamera. Kasi sila din, i-encourage din natin yung mga nanonood ngayon. Ito sa akin, family. Tayo po. Mateo chapter 14, verse 13. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin at takot siya, pinisimuting lumubo. Kaya sumigaw siya, Panginoon, ligtas mo. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi kay ng pananampalataya, bakit ka nagalina? Parang ibig ko sabihin na ito. Lakas. Lakas. Parang ibig ko sabihin na ito na kung tayo natatakot, sa mga mahirap na sitwasyon, sa mga lalo na pag kilala mo yung Panginoon, di ba? Amen. Yung nagsabi dito si Pedro, di ba? Si Pedro yung sabi niya si Diyos na kung ikaw yung Diyos, mapuntahin niya mga kapatid sa iyo. Ayun, nung bigla siya na tao, doon siya lumubog. Nung nakita niya yung pagpalon na malaki. Tapos, yun, parang ibig ko sabihin niya ito na wala talaga tayo natatakot sa mga kasi kung natin na yung Diyos kaya yung gawin nila na parang kahit mahihirap Ano yung galing mo sa kanila? parang encourage ko bawal mo sa inyo family, parang encourage ko lang talaga na kahit nasa mga delikado na tayo sitwasyon, kahit nasa mga panganib, lahat may alam naman na tayo at kilala natin yung Diyos, palagay natin siya kasama. Kaya yung huwag lang talaga tayo magre-react para hindi tayo mag-react. Thank you, Jesus. Ikaw na. Ako na? Ikaw tayo. Tayo. Blessed morning, family. Blessed morning, family. Sabi sa Proverbs 16:32, better to be patient than powerful. Better to have self-control than to hunger as Sa Tagalog, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakatakot ng isang puso. Ang sabi dito,
mas makapangyarihan ng pagiging mapasensya. Kailangan marunong kang makisama, Amen. marunong kang umintindi. Amen. Kasi kung magpapakontrol ka sa galit mo, o kaya sa ano mo sa ibang tao, maano ka ni Satanas. Kumbaga, hindi mo siya nagpasakot ka sa kanya kung sinuway mo yung utos ng Diyos. Amen. Tapos, ang sabi pa dito, kung kaya mong magtimpe, kung kaya mong kontrolin yung sarili mo, kaya mo siyang i-handle, mas maganda yun. Kasi yun yung sabi ng Diyos eh. Amen. Kailangan mo sumunod sa Kanya. Amen. Ayun yung binigay niyang challenge sa araw-araw na kailangan mong lampasan. Kasi iba yung gagawin mo kinabukasan, iba rin yung ngayon. Amen. Kaya, ayun lang po. Kapili sa sarili. Maging mabuting tao ka lang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Kasi bagay ni Rex. Blessed morning, family. Blessed morning, family. 1 John chapter 4 verse 16. We know how much God loved us and we have our always love. God is love. And all who will love Hallelujah. And God is the sa Tagalog 1:14 ang nagpapayag na alala at pinapaniwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig mismo at ang mga taong nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa kanila. Nananahan sa kanila. Diyos sa pag kung kung totoong yung pinapaniwalaan mo ng Diyos, kung nasa presensya ka ng Diyos, hindi mawawala yung pagmamahal mo sa mga kapwa sa lahat ng kumbaga so may mga hindi mawawala yung presensya mo pag meron kang pag-ibig sa lang po. Tsaka pangwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos. So praise the Lord. So this morning family. Blessed morning, family. Those who are watching now, today is another day of our life. It is another day of strength. The moment that simulan natin yung araw natin sa salita ng Diyos, surely that our strength, our life will never be the same again. So, through this live streaming family, I pray, I decree and declare, and I believe na sa lahat ng mga nakikinig ngayon,
this will give you strength in serving God. So to those who are in sa mga pagsubok sa buhay, so this kind of fellowship together with us, your family Jam Naik, I believe na makapagbigay ito ng encouragement sa buhay mo. Praise the Lord. So ngayon, verse ko naman na may share sa inyo in the book of Proverbs chapter 17 verse 22, sabi dito, a cheerful heart is good medicine. So kaya nga by the grace of the Lord, kung titingnan natin, so kung may pinaka-medicine naman sa lahat ng bagay o sa lahat ng problema o sa lahat ng sakit o sa lahat ng karamdaman, ito po family is yung a cheerful heart. So meaning yung bang madasigon palagi, yung bang masigla palagi na puso. Amen? Kaya di ba, dito, especially dito sa Jambat, ang pagiging cheerful heart, hindi lang yan magiging magaling ka sa sakit karamdaman, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. The moment na yung puso mo ay masigla sa pagsisib ng Panginoon, surely talaga na lahat ng pangangailangan, even physical, spiritual, financial, even your problems or even your struggle, as long as hindi mawawala yung pagiging masagana sa puso mo, you are always be cured. I mean, you are always secured through the Word of God. Kaya sabi pa dito, but a broken spirit saps a person's strength. Diba? So, the moment na magiging, diba, kapag mahina yung spirito mo, that's the time na yung strength mo physically, even yung strength mo sa hanap buhay, diba, mawawala rin yan. Like for example, diba, kapag hinahina yung yung kalakasan ng loob natin, diba, kahit sa hanap buhay, kahit sa negosyo, kahit sa business mo, maapektuhan din yan. Praise the Lord. Amen. So that's why kailangan talaga natin na magiging malakas or masigla yung puso natin or yung pakiramdam natin or yung emotion natin. Kaya nga, everyday, bawat araw sa buhay natin, kailangan talaga natin na gumawa tayo ng mga bagay, mauna yung salita ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. So that's why, yes, lahat naman tayo, kaya nga i-encourage you kahit yung may mga sakit at karamdaman, by the grace of the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always, because through rejoicing, our strength is renewing. Amen? Kaya nga, rejoice in the Lord. The joy of the Lord is our strength. So ano ba yung kasiyahan ng Panginoon? So yun, magbasa ka ng Bible, mag-meditate ka ng salita ng Diyos, mag-meditate ka sa kabutihan ng Panginoon. That is the joy of the Lord. The moment na magiging masaya ang Panginoon sa buhay mo, in reading the Word of God, meditating the Word of God, that's the time na your strength is always increasing, never decreasing. Kaya the moment na magiging masaya or magiging ma-please mo si Lord sa buhay mo, all the things na gusto mo mangyari sa buhay mo, kahit sabi ni Prophet, kahit na hindi ka pa humihingi sa Panginoon, kahit na hindi ka pa magsasabi ng Panginoon sa mga pangangailangan mo, it will be given unto you, kasi alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan sa buhay natin. Amen? The moment that we are rejoicing in serving God, that's the time na yung strength, all these things are and shall be added unto you. Amen? So that's why the Word of God says, delight yourself in the Lord and He give the desires of your heart. In other words, rejoice in the Lord and He shall give all the desires of your heart. Amen? So don't forget to be a cheerful heart. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, problema, discouragement sa buhay mo, huwag mong kalimutan, let your heart be cheerful in every situation, every time, every moment, para magiging layo tayo, magiging maiwasan or magiging layo tayo sa sakit, karamdaman, kawalan, problema. Diba? The moment na kailan, diba? Alam naman natin na tayo lahat may problema. But the moment na yung pagka maapektuhan yung emosyon natin sa mga problema na yan, that's the time na parang yung
espiritu ng tao at yung kalakasan ng tao, lugmok na lugmok talaga. Amen. So, when you are feel na para bang naramdaman mo, parang hinang-hina ka na, para bang wala ng pag-asa, don't forget to meditate and back to the Word of God. Amen. That is the very teaching of the prophets of God, and especially even the prophetess, sabi ni Prophetess Christian Jaws na malalaman mo na kapag manghina ka or malalaman mo na or you are weak, di ba? The moment na or inaatake ka ng kaaway, that's the time na yun, dahil siguro hindi na natin na meditate yung salita ng Diyos, siguro naging mahina na rin yung prayer life natin. Amen. So I encourage you, family, na be a cheerful heart. Amen. And the moment na magiging masayahin yung buhay or yung pagsiserve mo sa Panginoon, that's the time na you are strengthening other people. Amen. Amen. Kaya nga sabi dito, but a broken, diba? Pag broken yung puso mo or broken yung buhay mo, pag makita ka ng tao, ng ibang tao, parang magiging broken din yung puso, yung buhay ng tao, diba? So be a cheerful heart, then you will be instrument to the other people na ma-encourage sila, magkaroon sila ng kalakasan ng pag-serve sa Panginoon. Amen? So be a blessing to each one of us. Be a blessing sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa iyo, kahit sa pamilya mo. Amen? So I pray, I decree and declare na ikaw na nakarinig ngayon, ikaw na nakakita sa live streaming na ito, you will be the one to be a steward, or ikaw yung magiging vessel ng Panginoon para sa pamilya mo the moment you will be a cheerful heart. You will be a leader for your family. Amen. Ikaw yung magiging tulay ng pamilya mo. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon para lahat ng pamilya mo ay maliligtas at magkaroon ng kaligtasan sa buhay nila. Amen. Amen. So God bless your family. Shalom to you. And I encourage you all, even in these last days, be a cheerful. To have a cheerful heart. Amen. So, shalom to you, family. Shalom to you. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan. Kailan dalawa? Sunod. Kaya ba? Atal na. Blessed morning. Family rights. Sisimula ko na agad yung akin. Ano na cellphone? Parang tumahan ng pasto. Paano ko papalanin sa akin? Paano ba ito papalanin? Ito. Nakakapagod ko rin kung sino nagsasalita. Ano ito kaya akin? Ha? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, wait lang natin sila, family, ha? Kasi may mga dumating na parcel. Kaya nangawala sila. Wait lang po, ha? Wala sa'yo eh. Ha? Ano na ito yung mga nakasalat? Wala mo na ako. Ha? Hindi pa ko na kakasunay. Para ano talaga yung
So, yes, family. So, hallelujah. Praise the Lord. So, yes. Okay. So, stay tuned, family. Praise God. As you are sharing this live streaming, your life never be the same again. Praise the Lord. So, thank you so much, family, for watching. Hallelujah. Joining with us right now. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Family Cherlyn, mainit. God bless you, family. Julie Marco. Hallelujah. God bless you, family. Hallelujah. Soon. Hallelujah. Maka-join kayo sa amin. Live. Ating morning devotion, Mr. Julie. Hallelujah. Praise the Lord. Family Cavite and Maragondon, lots for sale. Hallelujah. God bless you, family. Hallelujah. Medyo na-standby. Kasi pangalan po. Maragondon, lots for sale daw. Apelido Maragondon. Hindi po, lang yun siguro. Pinangalan lang. Ayan, antayin lang natin kasi binababa si Lola Parya. Comment down below, family, if you are watching right now. Hallelujah. Worship muna, Pastor, isa. There is no
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, family, sa pag-antay. Hallelujah. So, yung sa akin po, hallelujah, in the book of Colossians chapter 3, verse 13. Hallelujah. Sa English, hallelujah, sabi, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Sa Tagalog, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, magpasensya daw. Hallelujah. Dati, siguro kung wala tayo sa Jaom, baka ngayon tayo lahat may mga sakit na din, in Jesus' name. Dahil alam naman natin na talaga ba, na konting may marinig ka lang, konting may makita ka lang, mapupuna mo talaga. 'Di ba? Talaga, kumbaga, wala talagang pasensya ang tao. Nung wala pa tayo sa Panginoon. Nung hindi pa tayo, kilala natin ng Lord, pero hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon. 'Di ba? Wala talagang pasensya. Ang mga tao noon, ma-pride pa, as in kung ma-pride. 'Di ba? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pero sabi dito sa salita ng Panginoon, magpasensya daw. 'Di ba? Alam ko na alam nyo na lahat kayo is merong napupuna, merong nakikita o merong naririnig na nakakapuna talaga sa kapwa. 'Di ba? Amen, family. Ano ba? Tanong ko lang, ano yung pinagkaiba noon sa ngayon? The moment na noon nung wala pa kayo sa presensya ng Panginoon, ano yung nyo dati? Ano yung buhay nyo dati? Ano yung ugali nyo dati? Dati, kung halimbawa, lalo na sa mga young people na merong mga barkada, yan, anong ugali nyo dati nung wala pa kayo sa Panginoon? Mapagpasensya ba kayo o mainitin ang ulo? Yung talagang, hindi biniro ka lang. Ha? Ugali ng tambay. Oh, yan. Ugali ng tambay. Pag inistorbo mo sila sa tambayan nila, mapipikon ba? Pag nakarinig sila ng salita na hindi nila gusto, mapipikon. Walang pasensya. Di ba? Nasagi lang, sabihin. Hindi ito na matanggap ng mali. Oh, yan. Hindi tumatanggap ng mali. Kasi walang pasensya. Di ba? Masagi lang yan. Kasabihin nung nakasagi, ay, pasensya na pre, hindi ko sila sadya. Kasabihin ng tambay, ay, walang pasensya. Hindi pa yan. Hindi uso yan dito. Huwag kang dadaan dito kung ayaw mong Ayaw mo magbigay. Tapos makita mo lang natin, matitigan mo lang siya. Tapos katinig ka niya. nalaban ka. Sama mo makatinig ka, parang papalaga. Yan, ganyan ang buhay natin noon. Kahit naman siguro kami. Di ba yan, kahit yan si Pastor, sigurado, makarinig lang yan. Ay, nakwento naman yun ni Pastor, yung sa side niya, na makarinig lang yan ng party sa kamag-anak niya na yung salita na hindi niya magustuhan, parang ang sarap daw suntukin ba? Dati kami, yung sa'yo. Di ba? Hindi pa natin naranasan yung self-control. Wala pang yung galit. Yan, nangingibabaw talaga yung galit noon. Konting konting pansin lang, andyan talaga yung bad emotion, di ba? Yan. Pero ngayon, na nasa presensya ng Panginoon, ano ka na ngayon? Mahaba yung pasensya. Hallelujah. Mahaba na yung pasensya. Kahit nakita mo tulog pa sila, ikaw gising na, Kahit nag-doorbell ka na, hindi pa rin. Kahit ka, Ayan, di ba? Lahat naman talaga is talaga. Kahit ngayon, may mapupuna tayo sa kapwa natin, pero dahil nasa presensya na tayo ng Panginoon at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ito talaga yung susundin natin. Di ba, family? Magpasensya kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Hindi maiiwasan, di ba? Hindi maiiwasan talaga na magkaroon tayo ng samaan ng loob sa kapwa natin. Hindi maiiwasan, pero hanggat naka-align yung prinsipyo mo sa prinsipyo ng Panginoon, hindi ka ganun-ganun maapektuhan. Once na may makita ka, once na may marinig ka, or once na may makasakit sa'yo na tao. Diba? Kung mahaba talaga yung pasensya. Amen, family? Amen. Magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yun. Yan.
Kahit anong makasalanan ng tao, nananatili pa rin yung pag-ibig ng Lord. Amen. Diba? Nananatili pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. Paano pa tayong mga tao lang? Diba? Minsan kung mapapansin natin na parang ang sarap-sarap na bang begwasan. Parang nakakapanggigil na ba? Parang pero dahil nangingibabaw sa yung salita ng Panginoon, yung Panginoon patuloy na nagpapaalala sa iyo ng tama ng dapat mong gawin. Yun yung mas nananaig sa atin ngayon. The moment na nandito tayo sa presensya ng Panginoon. Amen, family. Amen. Na kahit anong mo diyan, hindi ka na makita mo man pero wala nang reaksyon. 'Di ba? I-rebuke mo na lang. 'Di ba? Yan. Pinapatawad tayo ng Panginoon kahit anong mga kasalanan natin. Kahit kahit hindi mo pa yan ginawa, pero nasa isip mo pa lang yan, kasalanan na yan. Pero patuloy tayong pinapatawad ng Panginoon. 'Di ba? Kaya kung meron tayong mga hinanakit sa kapwa natin, patawarin natin. 'Di ba? Hindi pwedeng mag-uusap kayo harap-harapan diyan tapos deep inside meron palang samaan ng loob. Meron palang tampuhan. Meron palang mga hindi magaganda diyan sa loob natin. 'Di ba? Lahat naman ng tao nagkakamali. 'Di ba? Pero alam naman natin na ang tao, hindi tayo nakikipaglaban sa laman. 'Di ba? Hindi tao yung kalaban natin. 'Di ba? Kaya intindihin natin, unawain natin yung mga tao na nakaka-disappoint sa atin. Ha? Unawain natin. 'Di ba? Minsan sa mga kabataan, hindi sa kanila yung ganyan yung pagsasabihan mo, hindi nila tatanggapin 'yan. Na i-correct mo sila, hindi nila tatanggapin 'yan. 'Di ba? Na once na mapagsabihan mo, meron talagang mga may iwan sa isip niyan. 'Di ba? Pero ngayon na nandito tayo sa ng Panginoon, alisin natin yung mga ganyang mga emosyon. Ha? Clean living. Ano po? Clean living. Clean living. Yan. Mabuhay tayong Forever living. Yan, ha? Alam ko na meron at meron. Pero hanggat maaari, talaga natin. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. 'Di ba? Lahat naman may pagkakamali. Pero, lagi lang natin isipin, bakit hindi ako magpapatawad sa kapwa ko? Ako nga pinatawad ng Panginoon. Bali nga mo. Diba? Pagkalit ng kanin, sarap mo pa. Bali nga. Yan. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Magmahalan kayo. 'Di ba sabi nga, love your enemy. Ha, hindi dapat hate your enemy, kundi love your enemy. 'Di ba? Mas sila pa yung bigyan natin ng pansin, ng mabuti, hindi bigyan ng pansin na masama. Ha? Love your enemy, na kahit ano pang ginawa niyan sa iyo, gawan mo pa rin ng mabuti. Ha? Family. Ayan. Magmahalan, ha? Hindi magsakitan. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Ayan. So kung may pag-ibig pala ang bawat tao, meron palang pagkakaisa, no? Diba? Pero bakit merong pamilya na walang pagkakaisa? Bakit merong mga tao na walang pagkakaisa? Dahil wala palang pag-ibig. Reflection sa Ha? kita niya sa Babae na, lalaki. Mapel naman yung cellphone mo. Diyan to. Mamaya na. Lapit mo. Ayan. Ano lang yung reflection? Yung reflection. Ayan. Sa salamin. Reflection. Lumakandun siguro. Ayan. So, yung last family, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Yan. Para malaman natin, para makita natin yung unity sa atin, kailangan may pag-iibigan. Bawat isa, di ba? Di ba? May pag-iibigan. Magmahalan, magpasensyahan. Di ba? Mahirap man, pero yun yung sabi ng Panginoon eh. Di ba sabi nga, yung makakasali lang sa rapture, yung merong fruit of the Holy Spirit. Ikabilang doon yung self-control. Di ba? Paano kung wala tayong self-control? Paano pa tayo makakasama sa rapture? Di ba? Ano lang? Ano ba? Intindihan. Hindi mo lang sa'yo. Alis siya. Kasi control talaga.
better to patient than power. Oh, ayan. Mag-ano nga yung kay Louie. Di ba? Mag-ano lang. Pasensya lang talaga, Mas magpasensya. maigi na mahalin mo yung kaaway mo. Oo, yan. Kasi sabi nga, Kaysa kamuhian mo. sabi nga, minsan kasi kung sino pa yung akala mong kaaway mo, kung sino pa yung kaaway mo ngayon, sila pala yung dapat kakampi mo. Ganon, yan yung sinabi ni ni prophetess. 'Di ba? Na minsan yung mga akala nating kaaway natin, sila pala dapat yung kakampi natin. Kasi minamanipula ng kaaway yung yung isipan, yung damdamin ng bawat tao once na wala kang salita ng Panginoon. 'Di ba? At minsan kung sino pa yung mga tao na kaaway natin or kagalit natin, sila pa yung magiging daan balang araw para tayo panalangin ng Panginoon. The moment na matuto tayong magmahal sa kapwa natin. 'Di ba? Ang Panginoon nga nagpapaulan sa mabuti, nagpapaulan sa masama, lahat pantay-pantay. Bakit tayong mga tao hindi natin kayang i-apply? Na mabuti, mapasama, love. Love pa rin. Nangingibabaw pa rin yung pag-ibig sa isa't isa. 'Di ba? Lagi yung isipin ang kaaway, ang kalaban natin, hindi yung kapwa natin. Makakita man tayo ng discouragement sa isa't isa, pero dapat mas matalino tayo na mag-isip kaysa sa kaaway. Na hindi siya yung may gawa niyan, kundi kaaway yan. Di ba? Di ba? Yan. Ngayon, love your enemy. Yan. Ang enemy, hindi natin, porkit, yung katulad na sinabi ni Pastor nung kagahapon na porkit, hindi ka gumante, pero sa isip mo gumaganti ka na. 'Di ba? Na halimbawa, may nakagawa sa iyo ng sabihan sa isip mo na madapa ka sana, ka sana, yung mga ganyan. Mali pa rin yun. Mali pa rin yun, kasalanan pa rin yun sa isip. Malaglag ka sana. 'Di ba? Nagkakasala ka kung sa Ginagawa isip. ba to? Hindi ka nga gumante. 'Di ba? Pinapalidya pa lang. Hindi na binigay. Binigay na kasi nagutom sa kaya binato kayo. Binato lang ba ito para naging ka tinapay? Oo. At least, Kung ako, bigyan mo sa tubig. makuking para. May palamang paano. Oo, pero talaga kumpletuhin mo talaga. Ganyan yung yung pagmamahal talaga. Sa susunod, hindi ka na babarin. Binigay ka na eh. May ganun talaga. Katulad doon, yung sa kilala sa Pasinaya, yung bago lipat sila, mga kapitbahay nila, hindi marunong magbigay. Kumbaga, may sariling mundo. Pero once na ikaw unang magbigay, lahat na yan, susunod na yan. Diba? Kaya ikaw na nakakaalam sa salita ng Panginoon, ikaw mangunguna. Pangunahan mo. Hindi porket, na parang, yung mga kaibigan natin, ngayon, kung meron kayong mga kaibigan na medyo may depart sa inyo, abutin nyo. Huwag nyo hayaan. Diba? Iparamdam nyo pa rin yung pag-ibig nyo kahit merong alitan, merong samaan ng loob. Abutin nyo pa din. Hindi pwedeng mananatili ba yan? Ano pa yung silbi ng pagsiserve natin kung yung sa mga nakakasamaan nyo ng loob is parang hinayaan nyo na, parang isinumpa nyo na ba? Jesus name. Wala ding wala ding saysay yun. The moment na hindi ka magpatawad. Diba? Kahit anong simba natin, kung hindi ka makapag-release ng kapatawaran sa kapwa mo, wala ding saysayan. Diba? Kaya nga kung may mga friends kayo, mga pamilya kayo na medyo medyo may hindi pagkakaintindihan, ngayon yung araw para harapin kung ano yung dapat harapin ng bawat isa. Diba? Abutin natin sila kasi lagi natatandaan ang Lord pantay sa lahat. Hindi porkit makasalanan sila or hindi porkit nakagawa sila sa atin ng masama is parang masama na talaga yung tingin natin. Tao pa rin sila. Ginagamit nga lang sila ng kaaway. 'Di ba? Alam nyo yan. Kaya dapat hindi kayo magpapadala. Yun. Magpasensya, magmahalan. The moment na may pag-ibig sa isang sa isang samahan, mayroong unity, mayroong pagkakaisa. Pero kung walang pagkakaisa, ibig sabihin walang pag-ibig, nagpaplastikan lang. Ganun yun. Para makita na may pagkakaisa talaga lahat. Nandiyan yung pag-ibig dapat sa kapwa. Mabuti, masama, pangit, maganda, lahat pantay-pantay. Walang exempted. Family.
Pag tinitigan ka. Exempted lang. Take ka na exam talaga. Sila kasama pa. Wala rin accepted eh. Walang exempted yan. Lahat yan. Tinitigan mo lang. Yan. Pag pinahisundo sa'yo, titigan mo lang. Iyan mo lang. Yan. Yung kagabi, sabi ni Daddy, without understanding, there is no... ano yung pastor? Unity ba yun? Yung sinabi ni... Unity ata yun. Sinabi ni Daddy. Without understanding, walang pagkakaisa. Diba? Tama din naman. Paano kayo magkakaisa kung hindi naman kayo nagkakaintindihan? Diba? Wala kayong pagkakaintindihan sa bawat isa. Paano kayo magkakaisa? Ano po talagang puro kayo amang. Kaintindihan, di ba? Di ba? Pag ama, ano na talaga eh. Pag Sinagot pa yan, hindi no? tayo amang, pero hindi magkaintindihan. Palibigyan. Di ba? Totoo naman. Basta yun, love and understanding talaga sa isa't isa. Laging tandaan, lahat may pagkakamali, lahat ng tao hindi perpekto, pero nag-deserve tayo sa perpekto. Yun yung family. Ayan. Sige, next. Sabi mo sa akin. Sabi mo. Sabi na kay Pastora. Repeat, sabi din Joy. Ito lang ba? Ba't hindi lang ano? Ito lang ba? Parang makaya ba? James 1. Cak to no? Mura? Taas mo yung kina. Sa akin na James 1:20. Whom human anger does not produce the righteousness God's desire. Yun. Dahil sa Tagalog, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yun. Love your enemy. Bakit kanina mo nang away mo? Kasi nasabi dito, ang galit, hindi talaga, wala talagang may nailululot na kabutihan. Amen. Diyan nagsisimula lahat ng away, lahat ng gulo, lahat ng sakit, Amen. mga ibang karamdaman, diyan nagsisimula sa galit. Kaya, sabi dito, dapat mag-iingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Huwag padalos-dalos. Kahit minsan nakapagbiro tayo, kaya nakapagbiro tayo. Ako minsan naka-RSL. Pero hindi ko alam na minsan nakakasakit na din pala RSL. Hindi na lang makita mo masaktan sa dong. Tahimik na siya. Pero yun ang sinasabi dito na mag-ingat ka sa yung binibitawang salita. Kasi diyan nagsisimula yung may magagalit sa'yo o ano. Akala mo Kasi hindi mo alam. pangiti-ngiti. Akala mo pangiti-ngiti lang si Rexel. Pero Dinibig pala. Deep inside. Walang Walang ganon. Hindi yan ganon sa Rexel. Pero yun, Wala yun. yun na rin nakikita ko na gano'n kaya minsan pero yun nga sinasabi dito, mag-iingat pa rin kasi hindi natin alam. Hindi pa rin. Kasi Rexel itong, parang makita ko tahimik ito pero mapanganib eh. Hindi tayo nagkaya. Pero kaya lagi ko inaano yun. Minsan kasi, magsalita tapos bumawi siya makarinig. Ang ganun ba? Hindi kasi tayo ni kasi si Rexel kaya minsan napibiro-biro. Yan ang sabi dito na yan, dahil dapat kung kailangan tumahimik tayo, isipin natin mabuti yung mga ibibiglasin natin para hindi tayo makasakit sa ating kapwa. So, sa sarili natin, dapat ingatan natin ang magalitin. Dahil yan, mainit na ulo, kunti lang kung sinabihan ka lang ng hindi maganda. Yan ang ingatan mo, Mel. Kung panitin mo masyadong ulo, Yun. Sinabihan ka lang ng konting salita, pero para sa iyo,
Malaki na ang Ayaw isyo. kong tanggapin yun, parang siga ako. Nagkababa sa akin yun. Galit ka na agad. Diba? Ang Temper yung high blood. sakit na yun. Oo. Dahil sa galit, nagkaroon ng sakit. Pag High blood. ma-attack ka, doble problema. Dali ka sa hospital ka. Yun, dahil sa galit, kayang pumatay. Kailangan talaga yung ano, Oh. yung mic. Oh, maraming ganun sa ano ba, sa balita na nagkabiruan, tapos inabangan pala ng sa gabi. Sa CCTV doon, doon na rin. Last pa lang yung inuman nila. Bumalik. No? Sa ulo talaga. Akala wala lang, tapos ano ba yung mga madaling Hindi mo pala alam mapit. kasi yan, kasi yan, tapos yung pala last na araw mo, biro-biro lang ba? Yun nga, marami rin naman talaga na sa biro, dahil sa biro. Minsan pa, hindi mo alam, may Alam ko naman sila. nagbibiroan ka ba? Nasabi ko. Di ba, yung biruin mo na yung lasing, maganda yung pag-lasing. Panahon na, Kaya yun yung sinasabi na dapat mag-ingat tayo sa mga benefits natin. Salita. Amen. Para hindi tayo makasagot sa kapwa. Simulan Bango. tayo. ako na, last na ako, no? Opo. Sorry guys. Hindi, pero nitinig. We love you, Sel. Sa akin po ay Psalm 34:8. Taste and see that the Lord is good, or the joy of those who take refuge in Him. Sa Tagalog po yan Kaya ay, Excel pala yung cellphone. tignan mo at lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh. Mapalat ang mga taong nananalig sa Kanya. Yun. Talagang, ano talaga yung swerte tayo na na napunta tayo na hindi naman siya. Nakilala din natin at ano talaga yung buhay talaga yung Diyos na mawawin namin natin. Ha? Hindi naman sa swerte. Ano ba? Yung feeling mo talaga na yung talaga yung bless talaga na nakapunta ka dito. Nanunod na yung inano mo ng Panginoon ay buhay talaga sa totoo talaga. Diba? Kasi yung iba nagsasamba ng pero hindi naman na kahit hindi natin na yung simento lang yan pero nilulutan mo diba? Parang gano'n yung papasalamat tayo dahil Oh, bakit kaya gano'n ng mga tao, no? Na Kasi- mas madali naman tumawag kaysa dito sa ano ba? Yung sa ang tao kasi parang ganun ba, to see is to believe. Kung ano sila yung nakikita, doon sila mag yung kasi ang nasa parang mas ng madali dati sa pa kanila. mga henerasyon. Oo, no? Sumpa talaga. Dati nga, di ba, sabi na huwag magsumba pag may lamay daw kasi Sumba? pag Ihaw? sumba mag-ihaw ng baboy. Eh siyempre, bakit ka mag-ihaw? Yung mag-alala ka ng baboy, taon-taon yun eh. Pag maubos ng sumba, ano pag kakainin ng iba? Wala na. Ngayon, 3 months to 4 months. Ano po yan, parang kasabihan sa Sabihin probinsya? na yung mga Sa probinsya? Ganyan sa amin. Oo. Huh? Pag may Bawal mag-ihaw ng magkatay ng baboy pag may lamay. may lamay. Ako hindi rin maglamay, magkatay, pero bawal mag-ihaw. Pwede kayo pag nalibing na. Ah. Tapos ba? Yun kasi mga Pero pag mismo old generation na nakakatay rin. pa siya. Old generation na. Dito ang naririnig ko, bawal magwalis pag may lamay, bawal maligo pag may lamay. Ngayon nga ngayon, hindi na ngayon. Kasi yung iba, pag lechon pa dami pag sumba, di ba? Pag lechon. Tapos pag yung Lalo na kapag huling-huling araw. marunong mag-video game. Okay lang pag hindi sa mismong doon. Kung baliktarin, pwede man yan pa, baliktarin mo. Bakit sa buhay pa yan? Hindi mo pinag-ihawan ng baboy at saka ngayon pang patay na, pinag-ihawan mo. Yung maring prinsipyo yan. Dili, yung kasi pag gano'n, tapos sabihin nila, pag ginawa mo yan, talagang... Ano po mangyayari pag ginawa nga po may risk pala? back ba? May mamamatay din sa Ah, may Yung susunod mga pa. dating dating Mga batin yan, mga ninono yan. yung mga yung panin ng balat na
Pero ngayon parang wala na, medyo Wala na, hindi yung iba nga, mag-litson nga, di ba? O, grabe pa yung sinusuka. Wala naman nangyari. Siguro, pag nung ginawa na nila ngayon, wala naman ang nangyayari. Ano lang talaga. Pero halimbawa, yung namatay, nahilig mo budget eh. Yung iba, kumuha ng budget eh. Kasi parang, happy lang yung Masama din, no? Lalagyan pa ng coke dun sa cemetery. Lagyan sisiw. Ano, para saan yung sisiw? Yung Yung sa... pag namatay na hindi na unsolved yung problema. Pag namatay yung sisiw. Hindi, unsolved talaga. Yung parang ano ba, ilagay yung sisiyo para malaman talaga kung sino ang gumagawa. Paano ko manlaman? Yung kasi ang inspiration ng dati. Ano yung Pag mainit? Maingay? Pag maingay. Ibig sabihin, krimen. May Hindi krimen. naman yung sisil. kunyari, pastora, Lalo na pag wala yung namatay, namatay. tapos hindi alam yung cause of Yung pinagkamatay. parang, inaanalisa nila yung hustisya na kung ano talaga kung nangyari sa kanya. At least siya, kung ano sino yung gumawa sa kanya. Di ba nag-iingay? Tumantong sa gano'n. Ba't nag-iingay naman talaga ang sisiw? Ano nga paggutom? Dapat Dapat yung yung nila, Talaga pinag- mga Paniniwala, no? mga linulot ng dati. Nawawala yung sisiw, sinasama sa paglibing. Pati paglibing, sasama ang sisiw? Pag nasinggero ka, iba nga, lagyan ng long neck sa yung ano, di ba? Bye, friend. Para saan yung ano, yung pera ilalagay sa kamay ng ano? Ha? Ang gagawin ng patay? Dapat siguro yun, maraming pera. Bibili. Di ba? yung iba nga, yung gamit din ng namatay. Ito na sa amin ba, naligo siya. Ano, yung gagamitin ba nila yun? Ibig sa magamit pa ng buhay? Yung mga paborito ng gamit, gano'n. Bawal sila, kasi tambol sila. Kasi pagka walang-wala, nahuhukayin din yun. Oo. Ano lang ba, may pang ano lang, may pang pagdating ng panahon na walang-wala na, may kukunin. May parang nagtago lang ng kayamanan sa ilalim ng lupa. Tapos pinapakain sa cemetery, no? Oh. O, yan ang ano Pero ngayon. pag ano talaga dun sa Amerika, sa Amerika nandun, walang kainan doon. Pastor, paano na ano ang Halloween? Paano man nauso ang Halloween? Sa Amerika, Halloween ba? Paano nauso yan? Atin ang tradisyon Na ano yun, nagko-costume sila ng mga ano ba, mga pangit-pangit. Saan naman nila na ano yan? Ano yung talagkalag? Oo, pero ano naman, ano kinalaman nun? Ano yan, ibang, parang sa ibang ano ba? Parang ina-adapt lang yan dito sa Pilipinas. Galing yan sa ibang ano, Bansa. traditional na sa ibang bansa. Traditional. Ngayon nga may horror chamber na eh. Kaya nga ano ngayon, once na pinanganak ka ng November 1, parang nakakatawa. Sa kanila ba? No, may ganyan. Oh, yung November 1, pinanganak Alam ka nila ng... ba, November 1, ating gabi. Tapos, maglagay ng kanang kandila, di ba, sa labas. Tapos maglagay ka ng pagkain doon kasi dumadating yung ano daw, pagkain daw. Wala naman nagkuha Eh, dyan. may ipis man daw. Ha? May ipis. Na Ano yun? pumupunta. Kumbaga, alay ba? Oo, inaalay nila. Eh, Kinain ng maraming langgam. Uy, si ano to? pero kinabukasan, pwede mo pang kainin. Yung hinanda. Hindi naman sa, kumbaga, ano lang, pag-alala lang sa... Pero ang sa akin, Hindi kasi ang sa akin yun na. Ano, may Pero dito, Pastor, di ba, hindi tumatay. naman pwede yung ganyan. Kaya niyan, may Pero sa dumakang akin- tipaklong. Uy, Pero si sa ano akin yan? lang, Pastor, kung ikaw ang mamatay, Ano tapos ba patuloy yung parang hindi ka na langit, Hindi ka puno sa lahat. magpapakita ka talaga. Ganun. Yung, di ba? Ano yan? Ito ba yung pastor? Kasi prophet pa, manifestation na yan ng, ano yun, manifestation na yan ng, ano, demonyo. Sa totoo yun, hindi. Minanifest lang yun ng, Wala, yung, di ba, yung espiritu. Pag mamatay ka dito, yung espiritu, ano yan, kung saan mapunta. Pero pag, Hindi na makakabalik sa pero pag hindi ka hindi ka mapunta ng, di ba, sa impyerno ka, magpapakita yun eh. ay parang ano, imamanifest yun ng, Halimbawa, malapit ka ng, So, totoo talaga, Pastor, na may ganun. Na may makakakita talaga. nakakakita na ito, di ba? Bahalan mo ba? siguro lang din sa mga, minsan sa mga kamag-anak lang din yan. Nagpapakita. Kasi siguro palagi nag-isip Nag-isip, no? Ano sila na parang tinakawin. Parang ano ba, niloloko na ng kaaway dahil sa kakaisip. Magkakaroon naman ng ano. especially kung dito sa lugar na ito, di ba? Paborito na yung lugar na to. Tapos palagi niya inisip na dito yung paborito, dito kami palagi yung punta. Tapos manifest na yung away din sa ano. Pero sa ano lang, sa Biblia naman, ba, tayo, ang tao, ginagawa tayo sa tatlong ano, Oh, body, soul, and spirit. So, yung katawan natin, babalik to sa lupa. lupa. Yung ano natin, yung Spirito. kaluluwa,
yun yung maharap sa judgment ng Panginoon. Tapos yung Espiritu, diretso yan, automatic yan, balik sa Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng ginhawa sa atin. So, automatically yung Espiritu, diretso balik yan sa Panginoon. Kahit ano pa yan, kahit masama pa yan, lahat talaga yan sa Panginoon. Kasi yung ano naman yung kaluluwa lang natin ang haharap sa judgment. Yung kung paano natin ano yung emotion natin dito sa yung paano pakiramdam natin. So, ano naman, sa mga ganyan, pamanhiin lang din yan, yung ano daw, hindi daw dahil, hindi daw nalangit yung kaluluwa ng tao, babalik pa, isa din yan sa mga pamanhiin din ng mga sinaunang panahon natin. Siguro noon, dahil sa wala pa, hindi pa marami yung tao, dahil sa demonic forces or tinatawag na witchcraft, wizard, mga ganyong tao, diba? Ang dami-dami yan noon. Kaya hanggang ngayon, parang sa generation natin, parang andyan pa rin, di ba? Kahit punta ka ng mga lublob na lugar, kahit punta ka, maramdaman mo na parang manggaganon yung balahibo mo. Dahil yan sa mga forces, mga espiritu, mga forces ng kaaway. Tapos maramdaman mo, parang pabigat. Pero tingnan mo, yung kaibahan din, di ba, dito, di ba, may ganun mga pangyayari din na titingkad yung balihibo mo, pero iba yung maramdaman mo pagkatapos, hindi ka matatakot, parang gagaan yung pakiramdam mo. So yan yung Espiritu ng Panginoon. Pero kung mabigat yung atmosphere, kahit papasok ka sa bahay, kaya tayo, pag ma-open lang yung prophetic na discerning natin, kahit sa pagpasok mo lang sa bahay, alam mo na yung maramdaman mo, mabigat or magaan. Kaya nga si prophet, pag ano pa lang yan, pagpasok maramdaman, ito yung cause nito, ito yung mga espiritu na nag-aano dito, nagmamanifest. Okay tayo, maramdaman din naman natin. Dalawa na yun, sabi ni Prophet. Sa buong bahay, dalawa na yung espiritu dyan. Yan. Yung papadala ka sa kasamaan, o papadala ka sa mabulis ng Panginoon. Dalawa na, kasi pag papadala ka sa halimbawa, sa atin dito, papadala ka sa wala rin. Yung parang hindi rin magaan man. Dalawa lang. Good or bad. Yung sinabi nilang purgatorio. Ano naman yan? Kasi dalawa lang naman talaga good or bad na espiritu. So, Ano naman ang po ang purgatorio? din ng tao, dalawa lang din. Ano yan? Yung sabi ng mga purgatorio, kapulit, dati pa ang mga katulit kami yan eh. Ano ang purgatorio, Pastor? Hindi ko lang, hindi pa pa nakarating dun eh. Hindi ko lang. Purga ba po purga? Purgatorio, sabi nga nila, baka nasa level lang niya, langit mo. Kumbaga nasa gitna niya. Anong gawa nun? Parang sinong tambay kung saan ka gusto, sinong mapapadala ka sa impero, doon ka, parang ganun ba? Pero hindi nila alam kung tututusin purgatorio. So yun, kung tinitirahan natin yan, kasi temporaryo lang yun. Oo. Yung buhay natin dito, Parang dito ka temporaryo na lang. hinahasa, ano talaga yung pananampalataya mo. Parang ganun. Purgatorio. Search natin purgatorio. Ang purgatorio ay isang kalagayan o proseso ng paglilinis Yan. kung saan ang Dito mga yan. kaluluwa Oo, ito na yan. ng Ito mga na siguro. namatay na Namatay. Mga namatay. na Namatay. grasya o awa ay inihahanda para sa kalangitan. So lilinisin ka. Pero yung Ito yun. Kumbaga, Saan ba ano, Pero patay man daw, Pastor. Di ba? Ha? Mga namatay man daw. kumbaga, hahatulang ka na. Baka bago ka niyan makaharap talaga sa Panginoon. May ano pa. Just para judgmental. Judgment. May unang Oo nga, nasa Kumbaga gitna sa eh. ano pa, Sa gitna ng purgatorio ka, Ayan. So dito kasi sa mundo, dito tayo Parang yun na nga yung purified. pagkakataon. Sabi dito, the state of purification for the souls of the deceased who died in God's grace. Ang sabi dito ng pagkamatay, but are not yet fully purified before they can enter heaven. So, it is, it is a temporary state of cleansing from sin and imperfection based on the belief that nothing impure can enter God's presence. So, dito yan. Dito para sa judgmental na sa buhay mo yan eh. kasi, di ba, dito tayo ipopurify sa mga Dito ka- dito ka. sarili natin, di ba? Kaya nga tayo, yung tao, kailangan talaga, di ba,
kahit may mga kasalanan, but we need to be purified dito sa mundo. Kasi yung die na sinabi dito, die in God's grace. Yung bang dinideny niya yung sarili niya para lang sa grasya ng Panginoon. Yan yun. Kaya, okay. Kasi pag natuloy ko pag ano sila, mag-magic ba? Sa pagkatuloy na parang gano'n eh. Ano yun sa'yo? Tagalog yun sa'yo. Mag-ampo na sila. At saka yung pastor, pag dito sa mga pag namatay, yung dadasalan ng ilang ulit ng mga dasal dito sa Ito, yung, Pastor. ilang ulit ng Ama namin, ilang ulit ng Yan, ang purgatorio ay isang kalagayan o proseso ng paglilinis kung saan ang mga kaluluwa ng mga namatay na nasa katayuan ng grasya. Yun. Yan, no? Namatay nasa ng mga namatay na nasa katuyuan ng grasya o awa ay nahanda para sa kalamitan. Isa itong ideya na may sinaunang mga pinag-usapan at magiging pinagtitibay ng mga agang panitikang Kristiyano, habang ang konsepto ng purgatorio bilang isang lugar na may pinalalagyang geograpiko ay isang likha ng Kristiyano medieval pagtuon at pagsambahan sa Diyos at katanggis sa bawat puso. Ang na pagkamatay dahil sa grasya o awa, yan. So, yan. Yung pag-deny, kung paano natin i-deny or isi-serve natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi naman yan, sabi na, literal na kamatayan ng tao. This is who died in God's grace. Galatians chapter 2. Tingnan natin yan. Galatians chapter 2. Parang sa tingin ko sa purgatory. Di ba pag namatay ka? Pagdating mo sa ganung kung saan ka ilalagay. Impero ka ba o langit? Decision? Parang May decision? parang doon ka muna parang yun yung sa Catholic eh. Parang judgment niya. Doon ka, Hindi na lang nakakalam. Hindi na siya napunta. Bago ka hatulan. Oo. Dito yan sa mundo. Kaya nga sabi dito, kaya hindi Baka na ibig sabihin ng namatay pastor, yung nawalay sa Panginoon. Kumbaga Hindi, sa ito yun. sinasabi dyan. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon ay katawan. Ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, Galatians chapter 2 verse 20 yung sagot niya. Yung tayo ay namatay dahil sa grasya ng Panginoon. The moment na tinatanggap natin ang Panginoon Hesus, automatically yung old life natin, kumbaga patay na yan sa harap ng Panginoon. Meaning, 2 Corinthians 5:17, the new has come, the old has died. Oo. So, yung bago na, ay yung buhay mo bago na, yung wala na din. So, purgatory is a place na kung saan tayo ay pinupurify ng Panginoon. Di ba? Saan tayo pinupurify ng Panginoon? Dito yan sa mundo. Kasi yung ibang ang pag-iintindi nila, yung kamatayan na patay as in patay talaga. Patay talaga as in. Physically. But kung titingnan natin dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Diba? So, yun, yung tayo, the moment na tinatagap natin si Jesus Christ, we are died kung sino tayo noon. But we are live kung nasi Kristo na sa atin ngayon. Ano to? Verse. Ayan, ito din. Namatay si Jesus upang pagdusahan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, by God's grace, di ba? Kaya tayo ay nabuhay, tayo noon ay patay sa harap ng Panginoon, but by the grace of God, dahil sa kamatayan ni Jesus, doon sa cross, tayo ay nabuhay nila. Wala yung kasalanan. Yeah? Dilinis yung kasalanan. Oo.
tinubos niya tayo. Tinubos niya tayo. Pag dito nga yun, no? Pagdating na. Ito yung sinasabi na purgatory. Ay nasugatan dahil sa ating mga kapalaran. Yun nga yun. The word purgatory is Ang sabihin not found in the Bible. Ayan, no? Tingnan natin ha. The word, ayan, ito yung pagpapatunay. The word purgatory is not found in the Bible, but different Christian denominations interpretation various passages as support for or against the concept of the temporary state purification. Saan to? Ano tong ano? Sabi din sa lipayan. Ang sabihin na kailangan natin pagbayaran ng ating mga kasalanan sa So meaning, pagpangitang ang salitang purgatorio, ng handog. ginagawa lang yan ng mga sinaunang naniniwala o mga, di ba, sabi nun, yung sa'yo, in the old Christianity na paniniwala, ginawa lang yun. But wala tayong makita sa Biblia na word na purgatory. So kung sabi natin training ground, Ito na. training ground, mas maniwala pa kung may training ground. Ito yun. So, training ground, purification place is a place, training ground is a purification place. So, walang salitang purgatory na. Ano lang ng tao. Ginagawa lang yan naman sa mga sinaunang, geographico, mga geographicong sinaunang naniniwala sa Panginoon. So, sa kanila din naman yun na explanation na purgatory. But, ito yun, this is the purgatory na pinaglalagyan natin. Wala din namang masama na, pero kung sasabihin nila na kung mamatay yung tao, ilalagay mo na sila sa purgatory. Layo. Ang tanong dyan, totoo ang purgatory o hindi? Wala, ang sabi nun, walang salitang purgatorio. So, wala. Ano lang talaga. Purification place. Pinaniwalaan lang ng tao. Dahil sa inyo mo. Mahirap yun lang yun, no? Yung salitang purgatorio na ginagawa lang ng mga geographico na mga sinaunang naniniwala sa Panginoon. Kasi ayon sa ano sa Ave Maria. So, yan yung mga sa purgatorio. Yan. So, meaning to say, gawa-gawa. Wala talaga. Hindi yan ito gawa-gawa lang. Yung Ave Maria, ano ba yan? Gawa din ng tao yan? Inano lang nila? Ave Maria. Parang dinasal lang ng Ito tao. Ang sinabi, bulahan si Maria sa babae nga tanan. Ano naging bulahan si Maria? Dahil Yung napili. siya ang pinili ng Panginoon upang mapanganak ang magtagapagligtas ng mundo. So hindi sinabi doon na sambahin si Maria, Oo, kundi gayahin lang si nila. Maria. Oo. Okay, kung gusto natin na magiging blessed, gayahin natin. Kung bakit alam kung bakit si Maria ang pinili noon. Dahil sa lahat o sa loob ng season na yun, si Maria lang ang pure or Tangi. virgin. Oo. Di ba? So, pag sinabing virgin, so pure, so, hindi talaga yan, ang Panginoon Jesus, hindi yan iaanak sa mga taong hindi pure. So, ang nakita ng Panginoon is si Maria lang. So, si Maria ang angayan na, or ano ba yung angayan dito? Worthy. Yan. Karapat-dapat na sa kanya ipanganak yung si Jesus Christ. Kasi di ba, gawa na yun ang banal na Espiritu, di ba? Walang ano yung pagtatalik ni Jose at ni Maria. Kasi kahit si Jose, takot siya sa Panginoon na, di ba, natatakot nga si Jose na, bakit nabuntis si Maria? Hindi nga niya sana yung panagutan si Maria, di ba? Kasi natatakot siya na, hindi naman siya, wala naman ginagawa. Hindi sila nagtatalik. Bakit nabuntis si Maria? That is the power of the Holy Ghost. Kaya, bulahan si Maria sa babae nga tanan, but wala ginong dito nga sambahin si Maria. Amen. Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, there is the only one name na dapat sambahin, pangalan ni Jesus. But kung gusto natin na magiging blessed tayo, sundin natin kung paano namuhay. Even apostles, walang sinabi doon na sambahin ang mga apostles. Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Yan. Walang sinabi doon na sambahin niyo ang mga apostoles, kundi sundin niyo kung paano namuhay ang mga apostoles. Pero ngayon, Pastor, kahit may mga nag-serve sa Panginoon, siguro sa mga ibang simbahan, pero once na namatay yun, yung, parang ginagawa nila santo ba? Dahil daw namuhay ng,
Yes, kahit tayo, kahit tayo, we are the saints of God. Oo. Pero As hindi we serve sila Jesus dapat Christ. gawing ano ba, yung parang dun sa Pero sambang tao. yan. Kasi may ano na, santos, yung 12 disciples already na yun. Ano na siya. Pero kung magiging apostolis, meron na si Apostol Renato Carillo kasi generation by generation yung pagiging apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Pero kung magiging nagawa po tayo ng santos or ano, hindi rin naman sa kanila, pero kung biblically based tayo. Ano lang talaga, no? Sa mga tao lang talaga, mali yung ano, lalo na kapag ano talaga, layo sa salita ng Panginoon, madali talagang maligaw. Na kapag pinakitaan mo ng santo to, sinabi mo lang na ito yung nagawa niyan, pag ano man talaga, paglingkuran talaga nila. Mga Paniniwala yan, no? Oo. Madaling maligaw. Kaya pag ikaw natuloy ka, sumunod ka. Oo. But hindi tayo against sa bawat religion, but sometimes religion against sa salita ng Diyos. What meaning of against is para bang gumagawa ng sariling landas. Mm-mm. Kaya yan, mga nakagagawa ng yung may ano din sila, may explanation din yan. Parang ano, ano yan, uri ng skin disease yung kang, ano yung tawag niya, cancer yan. Yung ano, Yung ulupong, yung ano ba, yung tumislog na 7 times sa dagat sa river. Yung ano, Tanaman. si ano, basta yung, ano, king yun siya, di ba? Ano siya? Ay, Si ano, yung, si, sinaaman. sa, Sinaaman. yung may ano pa nga siya, yung may servant siyang babae na, ano ba? Ano nga ang tawag sa sakit niya? Ketong? Yan, keto, or ulupong. Other time siguro yung ulupong. Sabi niya, bakit sa dami-dami ng ilog dito pa sa ano, sa ilog na madubi daw siya paglulublubin. Life pa ba Pero at tayo? least andun pa rin yung faith Live niya tayo nung sila. ginawa niya. Opo. Ano yun natin? Sige na, ano, bye-bye family. Closing prayer. God bless your family. So let us pray. I pray for you right now in the name of Jesus Christ. Thank you so much for today. So God bless your family. Blessing overflowing each one of us. I hereby to decree and declare that every words and declaration of the prophet of God and the prophet of the nation of the Philippines, it shall come to pass over us as what the word of God says. Those who believe the Lord their God will be established, and those who believe the prophet shall be prospered. But in the name of the Lord Jesus Christ, each one of us shall always be blessed and protected from the eyes of the enemy. We remain untouchable, undefeatable, immovable, unstoppable, unbreakable, unshakable. We are hidden from the eyes of the enemy. In Jesus' mighty name we pray. God bless your family. God bless your Thank you for family. Shalom. Thank watching. you so much. Matsadam. Hallelujah. God bless you. Family Christian Casio, God bless you. Family Pastora Vicky Cuevas Gratian, God bless you po. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for your watching, family. See you tomorrow for our daily devotion. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. God bless. Shalom, shalom, shalom.